I still have the full video. I just don't want to it anymore. Kasi yung video na yun mismo, chop-chop na yun ng media, pero it says there na the problem or the agency that they are calling out with regards to this expose by the good congressman from Davao is the BICAM committee. Kaya nga sinasabi ni VP Sara, di ba? Magba-budget deliberation tayo. Maglalagay ako dyan ng budget. Tapos, kayo rin naman ang masusunod. Pipit-pitin nyo pa ako, pahihirapan nyo pa ako, ang dami nyo pang tanong. Pero, kayo rin namang apat ang masusunod. Or kayo rin naman dalawa. Sabi nga ni Inday Sara, di ba dalawa lang naman may hawak ng budget eh. Si Romualdez at saka si Zaldico eh. Ito ang masaklap. Oo, ito ang masaklap mga bossing ha. Kung etong si Zaldico ay isinakripisyo nila tapos baka memya niyan, siya pang sisihin dito sa BICAM fiasco na to. Pucha, yari ka, Zaldico, kung ako sa'yo, magtago-tago ka na. Oo, kasi kung sa'yo nila isisisi to, mag-isa ka lang. Ilan sila? Si Romualdez, si G. Grace po, at saka si Escudero. Tatlo sila. So kanino maniniwala yung tao? Sa'yo na tinanggal? Dahil siguro kaya ka tinanggal, di ka nagpe-perform? O doon sa tatlo na malapit sa Malacanang, patay ka. Patay ka dito. Eto, pakinggan natin mga boss, yung statement naman nung magaling na dating legal counsel ni Pangulong Duterte. Ang reaction ng Malacanang, fake news daw, si fake news si Presidente, mali ho kayo doon. Pakinggan nyo muna kasi bago kayo yan ang problema sa walang tagapagsalita ang Malacanang eh. Dapat yan kasi meron kayong ina-appoint ng Ano sinasabi ko? Kasi yung spokesperson niya, executive secretary, hindi naman yun kasi ang trabaho ng executive secretary. Ang trabaho ng executive secretary, ipagprito ng itlog si Bongbong. Araw-araw. Etong spokesperson, alter ego talaga ng presidente. Kung ano yung lalabas sa bibig niya, yun talaga yung posisyon ng presidente. Walang Joyce, wala eh. Ayaw nila magpasweldo siguro. Pagsalita para pinag-aaralan nyo muna. Nagre-react kayo yung UNCAB was accusing them of certain irregularities. Kaya sabi ko doon sa statement ko, you have to validate first kung totoo yung sinabi niya. And ano bang ebidensya? The best evidence is the document itself. So yung mass media, examine nyo yung committee report, BICAM. Kung totoo yung sinasabi niya. At kung totoo naman yung sinasabi niya, examine the General Appropriations Act. Kung yung sinabi niya nandun din. Pero alam mo, laman din ng balita si Pangulong Duterte yung regarding dun sa 2025 budget. Kasi sa interview niya sa Davao City, dating Pangulo, kasama niya si Congressman Isidro Ungab, yung dating chairman ng House Appropriation Committee, tinawag ni Ungab na depektibo ang niratipikahan ng Kamara at Senado na BICAM report para sa 2025 national budget. Napansin ng mababatas na maraming blanco sa natong report na karamihan ay nasa Department of Agriculture o on program appropriations. Kaugnay niyan, Attorney Sal, pinalalahanan ni dating Pangulo Duterte ang mga mababatas na maging transparent sa national budget. Bakit blanco? And pwede bang mag-ratify yung presidente at yung BICAM ipapirma nila sa Pangulo na may mga blanco ang budget, Attorney Sal? Alright. Number one, kasi yung mga media... Ay, bilis kilo, salamat. Buti na naman, nagpalimos. Salamat Thank you, bilis kilos, kung wala ka. Nabulag na yata, nabulag na siguro kung wala yung pailaw mong 2x2.
Kaya wala na nagla-live eh. O susunod, mag-upload na lang ako. Mas madali pa. Mag-upload lang ako ng 30 minutes at kalahati oras lang yun. Kaya kanina, bigyan niyo muna ako ng, hindi ko man narinig yung sinabi ni Presidente Duterte. Hindi ko rin narinig yung sinabi ni Kong Ungkab. So, pinadala nila sa akin yung mismong video. So, pinapakinggan ko si Congressman Ungkab. Ang sinasabi niya, doon sa bicameral report, hindi ko yung, yung General Appropriations Act, merong mga unsigned portions. Madali sabi, bakit ganon? Yun ang tanong niya. Kung yun ang, sabi niya, hindi pa pwede, mali ito. Ang tanong ko, ganito. Teka muna, yung bang unsigned portions doon sa bicameral report, na-incorporate ba yun sa General Appropriations Act assigned by the President? Kasi, kung totoo yung sinasabi niya, yun ang opinion lang ho ito ni Presidente Duterte, tama. Kasi nga, magiging irregular. Pero ang reaksyon ng Malacanang, fake news daw, fake news si Presidente, mali ho kayo doon. Pakinggan niyo muna kasi bago kayo yan ang problema sa walang tagapagsalita ang Malacanang eh. Dapat yan kasi meron kayong ina-appoint na tagapagsalita para pinag-aaralan nyo muna. Nagre-react kayo yung Ungkab was accusing them of certain irregularities. Kaya sabi ko doon sa statement ko, you have to validate first kung totoo yung sinabi niya. And ano bang ebidensya? The best evidence is the document itself. So yung mass media, examine nyo yung committee report by CAM. Kung totoo yung sinasabi niya. At kung totoo naman yung sinasabi niya, examine the General Appropriations Act. Kung yung sinabi niya nandun din. So kung totoo yun, tama ang opinion ni Presidente Duterte. Makukulong kayo pag ginagawa niya. So wala akong masama sa sinabi ng pareho. Kayong bahala mag-examine. With this issue na ni Reese, ni Congressman Ungab and the former President, can we demand Congress na ilabas or yung transcript ng BICAM? Definitely. Bakit naman hindi? Unang-una, alam nyo, ever since nung unang lumabas yung BICAM, I was already questioning the Constitution. Simple, di ba? Oy, Carol Lobo, salamat kayo Salamat kayo, Mr. Chair. Carol Lobo, mabuti na lang. Buti na nandyan ka. Kung wala ka, wala na. Wala nang buhay. Sabi ni, kalinaw-linaw na sinasabi dito ni Sal Panelo. Ang hirap kasi, wala kasi kayong spokesperson. Ang hirap kasi, walang nagre-research sa inyo. Ang hirap kasi, bakbak kayo ng bakbak. Hindi nyo muna tinitingnan, hindi nyo muna inaalam. Nakita nyo lang yata sa Facebook, ni-reactionan nyo agad. Puro pa naman yung mga fina-follow yung mga media outlet, puros mga fake news pa. Kaya ayan, ngayon nakuryente kayo. Paano kayo ngayon re-rebound dito? Kahit balik-tarin mo yung live stream na yun, wala kayong maririnig dito na binabatikos ni Ungab at saka ni PRD is yung Malacanang. Di ba? Mas mabuti. Sabi ni Wilson Raso, Boss Dada, draft lang daw ang hawak na papel at nakuha ni Kong Ungab. Oo, ha? Okay ng ina niyan. Draft? May pirma? Saan ka makakita ng katarantaduhang draft na papel na may pirma? Pati yung pirma, draft, putang ina niyan. Lokohin yung lelang nyo. Mga gago. Si Duterte to. Putang ina, kung si Libayan nagpakita ng papel na yan, hindi ka maniniwala talaga, tanga yun eh. Pero si Duterte to, we're talking about the ex-president and the best president of the Philippines ever ang naglabas nito. At may pirma. Anong pinagsasasabi nyo? Utang ina, yan ang problema sa mga vlogger na tanga.
Oy, salamat, Rosario Borsats. Buti na lang nandiyo dito ka. Diyos mio, Rosario Borsats, kung hindi dahil sa'yo, wala. Wala. Bukas magre-record na lang ako ng mga banat ko sa mga animal sa gobyerno kung hindi dahil sa'yo. Buti na lang. Hindi ba? Diyos ko po, 2:00 na madaling araw. Imagine. So, ang tanga naman nun, draft. Draft, may pirma. Ano yan? Lukuhin mo, lelang mo. Pwede ba yun? When you sign a document, you're authorizing it. You're authenticating it. Putangin na tong mga gunggong talaga eh. Tarantado rin, no? May pinakitang mga papel sa vlog niya. Utangin na, sino ba siya? Sino siya? Gago ba? Congressman ba siya? Utangin na kung vlogger siya at meron siyang papel, putangin na baka pampunas ng puwet yan. Ang tinapay. Wilson Razo, mas maniniwala ka sa papel noong vlogger kesa sa papel na hawak ng dating congressman, dating may hawak ng posisyon ni Zaldico for two administrations. Alam niya yung kalakaran. Mas maniniwala ka doon sa tangang vlogger kesa dito sa congressman na aktibo pa, na pwede siyang bigtiin ng kongreso dito. Active to na congressman. At saka dating presidente na abogado. Magpapaloko. Randel Bunagan, salamat kayo. O, sabi si Ben Tulfo ay iba sa mga kapatid niya, o di ba? Sabi ni Red, si Mike Abe nag-vlog. Putakin. Sino ba si Mike Abe? Lamang lang na isang paligo sa kapitbahay naming kapitbahay namin autistic yun eh. Hindi ba? Sabi ni Jing Onciano, Boss Dada, good evening, Ben Tulfo po tayo for Senator. Why not? Kung makita natin na si Ben Tulfo maganda ginagawa sa bayang Pilipinas. Go, go, go. Si Ungab, 50 years na yata sa service. Sa Congress, sobra 20 years na yata. 15 years lang siya sa Congress. Pero, niya, mas maniniwala ako sa vlogger na may papel na hawak. Putang ina niya, pwede ako mag-print ng papel. Kahit anong papel. Pero itong mga to, never tong pupunta sa isang live telecast na mag-aakusa sila nang wala silang ebidensya. Ayan pinakita pa may pirma. Nakikita nyo ba yung mga pumirma doon, yung mga nakapirma doon? May nakita na ba kayo na nag-react? Ang Senate, nag-react na? Ang Congress, nag-react na? Hindi pa? Anak ng tinapay. Yudes Navarro, salamat kayo. Vortex Vault. Sir, eto pang, ay, sarap naman. Ay, naku po, mabuti na lang. Ay, salamat kaayo, Mr. Chair. Grabe. My Florin Gigi, number 53, Apollo Quiboloy per Senator. Katawa-tawa na kayo masyado. Mag-hire naman kayo ng mga galing na mga vlogger. Oo, mag-hire ka bagay. Kung magagaling yung mga vlogger, hindi nyo kayang i-hire. Mahirap kayo ipagtanggol eh. Tanga lang ang kayang magtanggol sa tanga. Kahit gaano kagaling na vlogger, yung i-hire ninyo, putang ina, ang tae ay tae. Hindi kayang gawing ginto ng vlogger ang tae. Tandaan nyo yan. Doon lang tayo sa tama. Kasi pag nasa tama ka, hindi ka magkakamali. Kapag ka ang mali, ginagawa mong tama, putya yan. Para kang kumain ng etchas dyan. Oy, Jay Guevara, salamat sa'yo pagpunta mo ritong hayop ka. Hindi ba, Jay Guevara? Andito si Jay Guevara. Kita niya si JD na nagla-live. Dito kasi kayo nagpapakulay sa kanya. Sabi ni Jay, ayoko na mag-live. Pag nagda-live ako, ilan lang nanonood. Pag nag-upload ako, 100,000 views ko. Boss, 350k na lang ba? Pakyo ka. Ulul, 450.
Binibili na naman ni Jay yung motor ko. Sabi ni Jay, 500. Sabi ko, hindi, 450 na lang. Goods na tayo dyan. Ang dahil pera ni Jay. Walang iya, oh. Hindi na nag-live si Jay, bigla yumaman. Ayoko na din mag-live, baka sakali yumaman ako. Oh, sabi ni Jing Onciano, Boss Dada, tingin ko iba si Ben Tulfo sa kanilang tatlo. Bilib ako sa kanya, may paninindigan. Totoo, 69 years old na yung tao. Noon pa yan, dapat tumakbo senador kung talagang ganid sa kapangyarihan niya. Ngayon lang tumatakbo sa senador. Siguro na-realize niya, pagod na ako. Lahat na ginawa ko para mabago ang kabuhayan ng lahat ng mga pinagtatanggol ko. Pero pabalik-balik lang yung problema. Bakit? May issue. Alam mo saan? Sa sistema. Kaya kailangan natin yung may experience talaga dun sa maling sistema para mabago yung maling sistema. Sino yan? Pastor Kibuloy at saka si Tulfo. Ray Dino, you can polish a third. Yes, tama yan, Ray Dino. Tiyan mo, ang talino nito eh. You can polish a third, it's still a third. Alam mo yon? Yung third floor, yan. Diba, Ray Dino? Tama yan. Oh, pumulot ka ng ebak. Pabanguhan mo. Lagyan mo ng pabango. CK1. Fahrenheit. Poison. Lahat ng pabango, ipabango mo dun. Ganyan. Puta, pag amoy mo, amoy tae pa din yun. Di ba? Yan ang problema natin, sa mga vloggers ninyo. Tatanggap lang sa offer ninyo, mga tanga. Bakit? Tangina. Yung tanga, hindi nila alam, tae na pala yung hawak nila eh. Sabi nila, ay, tae ba to? Hindi. Mabaho lang eh. Pero, hindi naman mukhang tae. Pero amoy tae lang. Tapos pag gano'n niya, shit, tae nga. Buti na lang, hindi ko dinilaan. Sabi nga ni Jay Guevara, hoy, magsilike kayo. Hindi naglalike yung mga tao dito. Hindi ba nagpapakulay? Jay Guevara, hype niya, no? Oh, papakasuhan daw niya kayo kay Torre. Visit kayo. Oy, sabi niya may 2 million kada buwan. Ang sarap naman ni Jay Guevara, 2 million. Oh, hindi ba? Lintik talaga. O diretso, pakinggan pa natin itong mga sasabihin na bigay-pugay kayo sa aming kapatid na si Jay Guevara. Oy, palakpakan natin si Jay Guevara, ha. Nag-i-improve na yan. Ang laki na talaga ng improvement ni Jay Guevara. Yung mukha niya, hindi pa masyado nag-improve. Pero improve na talaga yung kaibigan natin si Jay Guevara. Oh, sabi nito, oo naman Jay, masaya ako para sa'yo. Big time ka na, Jay. Huwag ka lang magbabago. Ay, hindi ako. Gusto ko magbago si Jay. Magbago yung muka. Hindi naman, Jay, nagbabago na eh. Oh, nagbabago na, Jay. Talagang, pag nakikita niyo si Jay ngayon, lagi na yung naka-polo shirt. Nakita niyo yung mga suot niyan sa live namin. Ang gaganda na ng Amerikana niyan. Oo, sabi ko, Jay, ibang klase talaga naman. Ikaw ay isa na talagang gwapong vlogger na yummy. Oh, Randel Bunaga, sabi pa sa akin ni Jay, Boss Dada, ang ganda na jogging pants ko, di ba? Oo, ganda. Ano yan? Sa Jordan ko to binili. Saan Jordan mo binili yan? Tayo na sa BGC, ano ka ba? Sabi siya, ay talaga, mahal yun. Hindi nga ako nakakabili dun eh. Sabi niya, ikaw yun. Grabe. Inano pa ako. Sinabihan pa ako na, puch, ikaw yun, di mo kaya bumili dun. Tangina, si Boss Dada ka lang eh. Oo, mas gwapo ka lang konti sa akin, pero pucha, mas mayaman ako sa'yo. Tangina, Jay, sa susunod, pag may binigay ako sa iyong gamit, babayaran ko na, ha? Hindi na pwede yung pucha, puro thank you ha, Boss Dada, salamat talaga sa iyo. Hindi na ako tatanggap ng salamat ha. O, diretso. Finality of a bicameral report. Kasi, di ba, upper house, Jomar Biray, di ba yung pare mo?
May 500k kada buwan ako kay Tamba. Uy, tong nang yaman mo ha. 500k kada buwan kay Tamba, pambili mo ng sapa. Oh. Puta Jay, pabalato naman. Ang tindi talaga ni Jay Guevara, ibang klase. House, may kanya-kanyang version. Eh, hindi naman sila nagkakapareho. So, ginawa nila, nag-create sila ng BICAM. Pero yung BICAM, binubuo lang ho yun ng ilang tao na kumakatawan doon sa dalawang sangay ng Kongreso. Hindi ho, dapat yun, sa aking pananaw, pag hindi hindi parang align, o di tumawag kayo ng special session, kayong dalawa, doon yung pag-usapan yan. Ayaw namin yan. Gusto namin to. Magkaisa tayo. Hindi yung, di ba, yun yung sinasabi ni Inday, kayo lang dyan eh. O, hindi ba? Kagaya nung kaibigan nating isa na gusto maging senadora na nagkukunwaring kalaban yung kapatid. Yung pala, hindi naman. Kontra siya sa ganito. I will know. Hindi makakapasa. Yung pala, nung nagkaroon ng biglang 26 billion yung kongresista, 6 billion biglang nakapasa. Yan o, hindi maganda eh. Kaya, Diba? Tama yun. Yun yung sinasabi nito. May magic talaga nangyari. Ayun na, ayaw daw nila. Ayaw. Pucha, biglang hinati. Oh, hindi. 6 billion ka. Ay, talaga? Puta kita, okay na. Loko-loko, di ba? Doon pa lang, alam mo na eh, na yung magic, yung hocus, sinabi na ni VP Sara yan eh. Sinabi na ni Inday Sara yan. Meron akong hininging budget sa Kongreso. Pucha, pinasa nila, meron silang inapprove, pinasa sa Senado, nakita ng Senado, o bakit ganito? Bakit ganyan? Ba't may mga dagdag? Hindi naman hinihingi. O, pucha yan. Ano nangyari? Pagdating sa BICAM, approve. Pagdating sa BICAM, approve, pirmado ng presidente, pasag. Yari, batas. Si Inday, sabi ko nga sa inyo eh. Inday Sara said it. Sinabi ni Inday Sara, makikita nyo yan sa GAA. Inday Sara said it. PRRD said it. Ungab said it. Ano pa ba kailangan natin? Diba, Jay Guevara, sana all, ang laki ng pera nila. Team Replay, abot pa to, pambili ng cook. Pwede na yan. Gold Magic Pipe, buti nga ikaw, meron eh. Yung iba rito, like na lang, di pa maibigay eh. Thank you very much, Gold Magic Find ha. Oh, masarap ang tulog mo ngayon, yung mga, ano dyan? Yung mga walang silbi sa buhay. Babangunguting kayo, bahala kayo. Nanaginip ako, may isang tatakbo bilang presidente sa 2028. Ngayon pa lang nakaipon na ng 1 trillion. Oy, napanaginipan ko rin yan, Jay Guevara. Sino kaya yan? Sino kaya yan? Yung tatakbo sa 2028 na ayaw naman sa kanya ng tao, na di umano nakaipon na ng 1 trillion para sa 2028. Puta, 1 trillion? Ang ina trilyonaryo, saan ka naman makakita? Walang due talaga naman, no? O kilala mo, RJYC? O kung kilala mo, hindi maganda. ever since, sinasabi ko, ang source of corruption is access of the members of Congress to money. Dapat talaga tanggalin na yan. Executive lang dapat yan. Wala nang budget allocated for the members of Congress in whatever form. Para wala nang problema. So are you saying tanggalin natin ang power of the purse? Hindi, ang power of the purse, sila lang ang magdi-decide. Doon sa executive na, ito aming panggagastos yan. Tingnan nga namin kung tama yan o mali. Pero ang ginawa nila, ito, lagay mo dito para makakuha kami dyan. Hindi pa pwede, dapat mali yun. Dapat... Ayun yung sinasabi dito ni Banat Bay kanina sa segment namin sa SMNI. Ang power lang dapat nung nitong lower and upper house, dapat magano lang, hindi mag-allocate, mag-approve or mag-disapprove. Yun lang dapat ang ano nila.
ang kapangyarihan nila. Hindi daw sila dapat naghahati-hati sa ganito, hati sa ganyan. Dapat daw walang ganun. Inaawitan ni Jay yung Oakley mo. Hoy, Jay, wag ka na. Kamukha mo si Willie Garte. Putangin nang yan. Wag ka na mag-shades. Putangin na mukha kang bulag. Oo, mukha kang bulag na walang leeg. Huwag ka na humingi ng Oakley, buwisit ka. May pangalan ko yun eh. Nakalagay dito Boss Dada. Putangin na kukunin mo pa. Hindi ka naman si Boss Dada. Mamaya yung gusto pumatay sa akin, ikaw yung barilin. Oh, wala kang Jay Gabara, wala ka na. Hindi ka na anak ni Randel Bunagan, ako lang anak nila ni May Chua. Antindi, Randel Bunagan, binili ni Jay Gabara yung camera ni Banat Bay. Oo, 40,000. Putang inang yaman talaga ni Jay Gibara. Pero Jay, hindi mapapasayo tong napakaganda kong may plastic pa na Insta360 X4 na galing kay Ma'am May Chua. Nek mo. Sige. Boss Randel, wala nang battery GoPro ko. Ulula, dahil mo pera? Binili mo binili niya yung Insta camera ni Banat Bay, yung DJI yata yun na maganda, yung putya mas maganda pa sa GoPro. Panis. Wag mo nang bilan yan. Ako nang bibilan mo, Randel. Ano ka ba? Wala namang silbi sa buhay yan si Jay Gibara. Hindi mo naman mapagmamalaking anak mo yan. Ako may pagmamalaki mo anak mo ko dahil mabango ako lagi. Si Jay medyo mabango lang. Absolutely, wala ka ng access. So, kailangan natin ng charter change, ay pagbabago ng konstitusyon. Kailangan mo ng pagbabago ng saligang batas, kailangan mo ng pagbabago ng gobyerno, kailangan mo ng pagbabago ng sistema. Napalitan na lahat. Baguhin na pati mukha ni Jay Gibara. Salamat. Napakalinaw ng pagpapaliwanag dito ni Sal Panelo na putya naman kayo. Hindi nyo iniintindi kung paano ba inaayos-ayos tong mga budget natin dito. Diyos ko po.